Meron din nga palang nagtatanong, so may mga nagtatanong din kung anong oras daw ako nagpapakain ng mga ibon pag may laro na, yung mga fundraise, mga derby, kung anong oras na raw ako nagpapakain ng ibon. So lagi kong sinasabi guys ang sistema, maraming sistema na maganda, na lahat naman na magagaling na pansier, iba yung sistema nila, iba-iba lang sistema. So yung sinasabi ko, yung sistema na ginagawa ko, yun yung naging proven sa akin sa mga races ko. So pwede niyo gayahin, pwedeng hindi. Ganun lang yung gagawin natin. So pwede niyo subukan, pwedeng hindi. Kung kampante na kayo sa sistema na ginagawa niyo, tuloy niyo lang. So yung mga newbie na wala pang alam, na hindi talaga alam yung mga sistema na ganito, so makinig lang kayo sa akin at marami rin kayong matututunan o kahit pa paano makakapag-share ako ng mga kaalaman ko sa pag-iibon. So anong oras ba? Anong oras? Usually kasi pagka mga sprint, mga fundraise, isang beses lang kasi ako nagpapatoka niyan. Yung umaga lang talaga ako nagpapatoka. Kaya nga sabi ko nung mga nakaraang vlog ko, yung 1 day 8 ko, merong mga nagpapakain na umaga konti lang, meron din mga na hapon na sila nagbibigay ng pagkain talaga na marami. Kasi nga sa umaga kailangan nila disiplinahin yung mga ibon niya para pag tinawag nila papasok, kahit konting pagkain lang ang bigay nila. So sa akin naman kasi, ang ginagawa ko, yung pagpapakain ko ng 1 day 8 umaga lang, isa yon sa magandang motivation na alam nila na umaga lang sila kakain. Kaya pagdating sa race o pagdating nila sa bahay, alam nila pag tinawag sila, kakain sila, dahil susunod nun at hindi sila pumasok, hindi na sila kakain. So ano nga ba yung oras ako nagpapakain? Kagaya sabi ko, 1 day 8 lang ako. So kung gusto kong pakainin sila ng hapon, kasi usually hindi sila mapakain ng hapon kagaya nung sinasabi ko sa 1 day 8, pag pinakain ko sila ng umaga, kung ano yung takal ko na yun na yun yung lagi yung sa 1 day 8 guys kasi marami pa rin nagtatanong. Kasi ewan ko, kasi parang marami na hindi nagpo 1 day 8 o kaya mas marami yung dalawang beses nagpapakain kung may time talaga kayo. Pero kung wala kayong time, subukan nyo to, maraming benefits dun para sa mga ibon natin. Ako kasi pag nagpakain ako, tansyado ko na pag binigyan ko na sila ng umaga, hindi ko na sila papakainin na ng hapon. Tapos paano ko malalaman kung sakto lang yung pinakain ko sa kanila o okay pa yung pinakain ko sa kanila? Pag hipo ko sa kanila ng hapon, meron pang konti-konting laman yung mga butsi nila. Ibig sabihin nun, hapon na, okay na yun, matutulog lang naman sila. Sinasabi ko, matutulog lang naman sila. Pag tayo, pinapayo nga ng doktor, pag matutulog na tayo, huwag na tayong kumain ng marami. Kasi yung katawan natin, napapagod lang din. Habang natutulog tayo, yung katawan natin gumagana para tunawin yung mga kinain natin. So kaya umaga naman ako nagbibigay ng pagkain nila na mas dinadagdagan ko. Kasi nga, kailangan nila yon pag nag-raging sila. So magre-raging sila ng 1 oras sa umaga o paliparin mo pa ng tanghali o tapos paliparin mo pa ng hapon. Lagi pang may laman pa rin yung nila, yung butsi nila pagka lumilipad sila. Kasi ang sinasabi ko, pagka gutom sila na pinalipad mo, hindi naman sila lalayo. Hindi sila magdadayo kasi nga ang iniisip nila, baka kakain na, maiwanan kami ng pagkain. Kaya makikita mo sila pag gutom yun, halos yung mga ibon natin, ayaw lumayo, ayaw magdayo kasi nga gutom. Kailangan hindi sila gutom, hindi rin naman sila busog na busog. Yung sakto lang talaga na may pagkain, may lakas pa sila. Yun. So ako, nagbibigay ako. Kung tingin kong parang gusto ko magbigay, konting-konti lang. Sa hapon, alas 2, alas 3, nagbibigay ako ng konti. Pero kung hindi naman kailangan at nakikita ko may laman pa yung hindi ako nagbibigay. So yun yung mga niloload ko sa mga pooling, sa mga sprint race, fun race. Yun, ganun yung ginagawa kong sistema. Kasi yun nga, una sa lahat, sa trapping, kailangan makasanayan nila na pagdating nila ng ibon, pag tinawag mo, o ilang ikot, o 1, 2, o 3 ikot, papasok na sila. Kasi nga, kailangan sa trapping, yung mabilis sila mag-trap, lalo sa mga pooling, sprint race, mga fun race. So yun yung nagiging sistema ko sa pagpapakain ng mga kalapati. So ano naman yung ginagawa ko sa derby? 2 weeks bago mag-derby, dinadalawang beses ko na silang pagkain. Tapos yung pagkain na yon,
yung dati kong binibigay, binabawasan ko yun. Parang yung pa rin yung binibigay ko, pero ginagawa ko ng umaga at saka hapon. So para masanay na sila kasi sa truck, parang hapon sila pinapakain. Mga alas 2 o alas 3, pinapakain na sila sa truck. So yun din yung purpose na kailangan ko silang pakainin ng hapon para alam nila na paghapon kailangan na rin nilang kumain. So yun yung isang purpose na kailangan pakainin ng 2 beses pag bago mag-derby. Pero pagka okay naman sila, hindi naman kasi yung mga naglo-load ng derby, marami akong nakikita kasi meron akong club dati. Marami akong nakikita. So pag nag-load sila, sobrang laki ng mga butsinong kalapati nila. Ako pagka malapit o kahit malayo, hindi ako nagpapakain ng ganong karami na bondat yung kalapati. So sakto lang yung laging pinapakain ko. Ang oras pag nagpapakain ako ng derby, depende. Pagka papakain ko sila mga alas 4, 3:30, mga ganun ako nagpapakain kasi kailangan natutunaw na yung pagkain nila sa butsi pa habang bumabiyahe sila. Kasi pagka marami kang binigay, kunyari nagpakain ka ng mga iniisip mo kasi baka hindi makakain yung ibon ko sa truck, kailangan mga alas 6 bago ko i-load, papakainin ko to ng maraming. Kikita mo yung nila, lalaki. Ang tendency na lang ganun, karaniwan nagsusuka yung mga ibon kasi nga tagtag sila sa truck, hindi pa talaga natutunaw yung pagkain nila sa buo-buo pa, tas kailangan nila ng maraming tubig, kailangan nilang uminom ng maraming tubig kasi nga yung grains kailangan tunawin ng tubig yun lang na magpapalambot sa grains tsaka yung grits na nasa loob ng katawan nila, yun yung tutunaw sa nila sa patoka. So wag natin busugin yung mga ibon natin. Okay lang na medyo magutom-gutom sila o sakto lang talaga yung binibigay mo na para sa kanila para pagdating sa truck medyo gutom na sila, kakailangan nilang kumain. So, pero kung nando sila sa truck, anong oras na busog na busog pa rin sila, baka hindi na sila makakain. Ibig sabihin isang araw silang hindi kakain o kung hindi pa sila makainom, mahihain sila sa truck. Hindi paano na pag-release niyan. Pag-release niyan, mapapagod agad yan kasi nga wala silang, mauuaw sila agad. So bababa sila. Yun yung tendency kasi pagka yung ibon bumaba agad tapos dumiretso na yung flock, so mas nahihirapan yung mga ibon na naiiwan kaysa dun sa sumasabay sa flock dun sa may grupo. So ayun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Sana makatulong dun sa mga newbie dyan na nag-uumpisa para sa gusto nila yung sa hobby nila, sa hobby nyo na pag-iibon. What's up?